Maligayang pagbabalik mga ka-movie recap. Nagbabalik ang iyong lingkod upang ikwento sa inyo ang isang pelikula na may pamagat na jailbait. Kaya mag-subscribe ka na dyan at manood. Nagsimula ang pelikula na nagtutugtog ng cello si Anna sa kanyang silid. Biglang pumasok ang kanyang stepfather na palaging lasing. Sinampal niya ng malakas sa pisngi si Anna at sinimulang pagsamantalahan. Itinulak siya ni Anna palayo gamit ang kanyang mga paa at tumalsik ang kanyang stepfather sa table at nabasag ang plorera at nahiwa ang kanyang lalamunan ng mga shards nito at agad siyang namatay. Sa hukuman, inamin ni Anna na ang nangyari ay self-defense lamang. Ngunit sinabi ng kanyang ina na hindi kailanman gagalawin ng kanyang stepfather ang kanyang anak na si Anna. Inatulan ng korte ng 4 na taon sa juvenile detention si Anna. Kasama ang iba pang mga bilanggo ay dinala sila sa bilangguan, kung saan sila ay pinaliguan gamit ang isang hose at binigyan sila ng iisang kulay na uniforme. Binati ni Warden Frank ang mga bilanggo. At sinabi na dapat nilang mahigpit na sundin ang mga utos ng gwardya. Si Anna ay inilagay sa isang selda kasama ang isa pang bilanggo na si Jeannie. Ang babae ay nagbabasa ng isang libro at hindi partikular na nakikipag-usap sa mga tao. Sinabi ni Jeannie na siya ay nasa bilangguan sa loob ng 5.5 taon. Pagdating ng umaga pinagmamasdan ni Jeannie si Anna na natutulog, habang kinakamot niya ang kanyang tilapia na kumakati. Halatang nagugustuhan niya ang bagong salta na si Anna. Kinabukasan nilapitan ng isa sa mga bilanggo na si Cody si Anna. Habang naglalakad siya ay walang pakundangan na nagsimulang magtanong si Cody tungkol sa buhay bago mabilanggo si Anna. At binalaan siya sa pagsasabing ang iba pang mga bilanggo dito ay mga tunay na maitim na hangarin. Ayon kay Cody hindi magtatagal dito si Anna. Sa dining room, lumapit muli si Cody kay Anna at nag-alok ng proteksyon dahil marami na ang nakatingin sa magandang dalaga. Gusto lang ni Anna na mapag-isa at tumayo mula sa mesa. Nang maglaon, nahuli ni Cody at ng kanyang grupo si Anna sa likod ng silid at binugbog siya. Binalaan nila siya na kung sasabihin niya sa sino man ay papatayin nila siya. Ipinaliwanag ni Nurse Jane kay Anna na ang kulungan ay isang kakilay-kilabot na lugar. At ang mga tao rito ay napakalupit. Pinayuhan ni Jane na makipag-ugnayan siya kay Warden Frank kung sakaling magkaroon ng malubhang problema. Lumapit si Anna sa Warden at humiling siya sa kanya ng tulong. Sumagot si Frank na ang tanging paraan upang maiwasan ang karahasan ay ang solitary confinement. Ngunit malamang na hindi ito makayanin ni Anna. Ngunit may isa pang paraan, inalok ni Frank ang kanyang proteksyon. Kung papayag si Anna na makipagtalik sa kanya. Hindi pumayag si Anna, at sinabihan siya ng warden na bumalik na sa selda nito. Pumasok si Anna sa selda at umiiyak. Pinakalma ni Jeannie si Anna, at ikinwento kung paano niya pinagdaanan ang lahat ng ito. Sinabi ni Jeannie kay Anna, na siya ay napakaganda. Pagkatapos ay naghalikan sila ni Anna. Nauwi ang dalawa sa pagbanggaan ng kanilang mga tahong. Hanggang sa makatulog sila. Habang nag-aaral sila tungkol sa literacy. Isang maitim na babae, ang patuloy na tumitingin kay Anna. At habang naglalakad, tinatakot siya at kinukot siya. Pagod na si Anna, sa pangbabuli sa kanya. Nagpa siyang humingi ng proteksyon kay Cody. At disappointed si Jeannie. Si Anna ay pinigilan ng isang babae mula sa gang, ngunit nilabanan siya ni Anna. Iginagalang ni Cody ang malalakas na babae. Ngayon ay handa na siyang kunin si Anna sa kanilang gang. Dinala nila si Anna sa kanilang selda kung saan may TV, alak at damo. Ipinaliwanag nila na tumulong si Frank na makuha ang lahat ng ito para sa mutual services. Inutusan ni Cody si Anna na bugbugin ang itim na babaeng nang aapi sa kanya. Matapang na sinugod ni Anna ang babae, ngunit pagkaraan ng ilang saglit pinaghiwalay ng mga security ang mga babae. Bilang parusa, siya ay pinagubad at ikinulong na nag-iisa sa loob ng 2 linggo. Pagkalipas ng ilang araw, ipinatawag ni Frank si Anna palabas ng selda at nangakong iiwas siya sa kaparusahan. Kung bibigyan niya si Frank ng masarap na pagsubo at paglunok ng katas ng kanyang lumpia. Ginawa ni Anna ang kahilingan ng warden na may labis na pandidiri. Di nagtagal ay nakuha ni Anna ang kanyang unang tato at sinindihan ang isang tubo ng illegal na substance. Inamin ni Cody kay Anna na gusto niya talaga si Anna. Ang dalawa ay naghalikan, at naglaplapan sa isa't isa. Naputol ang kanilang mga sandali ng hudyat ng signal sa selda. Ang kanyang ina ay bumisita kay Anna sa bilangguan. Ang matanda ay hindi pa rin naniniwala sa kanyang anak.
Umiiyak si Anna at sinabi na ginagawa ng stepfather niya ito sa lahat ng oras. Sinampal siya ng kanyang ina at umalis. Habang sinabihan siya na sa kulungan siya nararapat. Kinabukasan, sinalakay ng itim na babae kasama ang kanyang gang ni Cody. Hindi nagtagal ay pinaghiwalay ng mga bantay ang mga bilanggo, at bumalik si Anna kay Frank. Sabi ng warden na itinapon niya ang itim na babae sa solitary confinement. Kunwari ay wala siyang gagawin kay Anna, kapalit ng kanyang serbisyo binigyan ni Frank si Anna ng pinagbabawal na gamot. At nang maging high na si Anna, saka tinalpakan ng warden si Anna. Nang bumalik si Anna sa selda, sinimulang tanongin niya si Jeannie. Tumanggi ang babae na makipag-usap sa kanya dahil high sa drug si Anna. Sinampal ni Anna ang kanyang kasama sa selda at agad na sinubukang humingi ng tawad. Dahil sa mga marka ng kamay sa mukha ni Jeannie, dinala si Anna pabalik sa warden kung saan hindi pinalampas ng warden ang kanyang pagkakataon na gahasain ulit ito. Si Anna, napagod na sa mga nangyayari ay nagsimulang patuloy na gumamit ng pinagbabawal na gamot. Nakipag-away siya kay Cody at sinabihan niya si Anna na lumabas. Sa paglalakad, sinubukan ni Anna na makipagkasundo kay Jeannie ngunit itinaboy siya nito sa selda. Nakita ni Anna ang mga babae na may malakas na tama ng droga. Iniabot niya ang kanyang pambayad at ngayon ay high na naman siya. Nakita ito ni Cody, pinakiusapan niya na matauhan na ito ngunit naging bastos lamang siya bilang tugon. Sinabi ni Cody na wala na siya sa ilalim ng kanyang proteksyon at umalis. Kinabukasan sa banyo, binugbog si Anna ng isang bilanggo kasama ng kanyang gang. Siya ay nagiging mas adik sa malakas na tama ng droga, nakakita siya ng mga hallucination at naiisip niyang tapusin ang sarili niyang buhay. Sinubukan ni Jeannie ng mga tuwiran kay Anna ngunit hindi niya ito pinakinggan. Habang high sa droga si Anna ay nakaharap niya muli ang maitim na babae. Nagdulot ng malawakang away at nauwi sa pag-iisa niya muli. Pagkaraan ng ilang araw na pag-upo doon, binasag ni Anna ang isang plastic na tray ng pagkain at hiniwa ang kanyang pulso gamit ang isang shard. Nagising si Anna sa isang mental hospital, nakagapos ang kamay at paa. Hinihiling sa kanya ni Jane na magsimulang mag-isip gamit ang kanyang utak. Si Anna ay tumingin na may takot sa mga adik sa droga at mga baliw at hiniling niya na makita ang kanyang ina. Sa wakas, ay inamin ng kanyang ina na alam niya kung gaano kamanyak ang kanyang stepfather at humingi ng paumanhin sa kanyang anak na babae. Pagkaraan ng ilang sandali, pinayagan ni Frank si Anna na bumalik sa selda. Tiniis niya na ang sakit, binura niya ang tato na ibinigay sa kanya ni Cody. Nakipagkasundo siya kay Jeannie at muling nagkainan ng telapia ang dalawa. Sa cafeteria, binubuli ni Cody at ng kanyang barkada si Anna. Lumapit ang isang maitim na babae at isinuksok ang mukha niya sa plato nito. Walang ibang magpoprotekta kay Anna, tinawag ng warden si Anna at binigyan siya ng tselo. Gusto niyang gumanap siya sa isang talent show sa bilangguan. Sa pasilyo, nahuli ni Cody si Anna at hiniwa ang kanyang mukha gamit ang isang labaha dahil sa pangahas na tinanggal ang kanilang tato. Binugbog ng gang ang dalaga, pinalo nila ng malakas ang mga kamay nito para hindi na ito makakatugtog ng instrumento. Nang dumating si Frank sa ospital ng bilangguan, ipinagtapat ni Anna na siya ay binugbog ni Cody. Napansin ni Jane kung gaano kalibog na tinitingnan ng warden si Anna. Nang maglaon, sinabi ni Anna sa nurse ang katotohanan tungkol sa warden na paulit-ulit siyang hinahalay nito. Hindi alam ng dalawa na pinapanood ni Frank ang mga babae sa hidden camera. Makalipas ang ilang araw, inatake ng mga bilanggo si Jane at binugbog siya. Pumasok ang nurse sa opisina ng warden at ipinahayag na sasabihin niya ang buong katotohanan tungkol sa kanyang pang-aabuso sa mga bilanggo. Nang makaalis ang nurse opisina, nagbigay si Frank ng utos na patayin siya sa locker room. Tumakbo ang isang bilanggo kay Jane at sinaksak siya ng matulis na bagay ng ilang beses. Nagsinungaling ang warden kay Anna na si Cody ang pumatay kay Jane. Tumutugtog si Anna ng cello sa isang talent show. Sa una, tumawa ang mga bilanggo. Ngunit pagkatapos ay literal silang napaibig sa kanyang musika. Pagkatapos ng talumpati, sinabi ni Frank kay Anna na sa susunod na linggo magkakaroon ng pagdinig sa kanyang parol. Pagkatapos ay muling tinusok ng warden ang telapia ni Anna. Sinabi ni Jeannie kay Anna na hindi siya dapat magtiwala sa warden dahil siya ay isang sinungaling. Naabutan ni Cody at ng kanyang gang si Anna sa pasilyo, ngunit sinuway sila ng isang security guard. Hindi nagtagal, nakatanggap si Anna ng liham tungkol sa pagdinig. Napagtanto ni Anna na malamang naisahan na naman siya ng warden, at siya ay humingi ng tulong kay Cody.
Wala itong pakialam basta makapaghiganti ito sa masamang warden. Binigyan ni Cody si Anna ng cellphone at sinabihan siyang palihim na mag-record ng video kapag pinagsamantalahan ulit siya ng warden. Pagdating ni Anna sa opisina ng warden, sinabihan niya itong magpapatira ulit siya para makapagbigay siya ng magandang salita para sa kanya sa pagdinig ng kaso. Ni-record ni Anna ang buong proseso ng palihim. Kinabukasan, magsisimula na ang mga pagdinig sa kanyang kaso. Sinabi ni Anna sa mga hukom na nagsisi siya sa kanyang ginawa. Ngunit, nilabag ni Frank ang kanilang kasunduan at ipinahayag na si Anna, bilang isang malisyosong lumabag sa batas ay dapat manatili sa bilangguan. Tumanggi ang parole board na palayain ang bilanggo. At pagkatapos ay ipinakita sa kanila ni Anna ang video na nai-record sa opisina ni Frank. Ang warden ay agad na ikinulong para sa harassment. Si Frank ay dinala sa isang koridor kung saan ang mga bilanggo ay sumisigaw ng pagkagalit sa kanyang mukha. Kinabukasan, sa wakas ay pinalaya ng komisyon si Anna. Sa labas, si Anna ay nilapitan ng kanyang ina at siya ay niyakap. Pagkaraan ng ilang buwan, tumutugtog si Anna ng cello sa isang mas malaking konsyerto. At doon nagtapos ang pelikula. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, ay huwag kalimutang i-like ang video. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para laging kang updated sa aking mga bagong upload. Hanggang sa muli, paalam.